bawal ka pa nga ni. Kasi kakakuha mo lang ng dugo. Kuha lang ng dugo, bawal na. Opo. Di ba kailangan pagka nagpakuha ng dugo, kailangan kumain ng marami. Kumain ako ng ano kahapon, ng talbos ng kamote, tapos Yun lang? malunggay, sabaw, oo. Yun lang. Pambalik ng dugo yun, kaya ngayon malakas na ako, di ba? Papa, Talaga. Okay. sabi ko, Ano naman yung katarang-kaduhan yung dalawa? Ha? Ano yan? Ano naman kayo pinagbubulungan yan? papa, alam mo ba? Si ate, may binubulong sa akin kagabi. Anong binulang kayo sa gabi ng ate mo? Binulong. I-check ito baka. Bakit naman ako i-check baka patay na anong nangyari sa akin? Kasi araw-araw kinicheck kita tuwing gabi. Bakit? Gusto niyo na ako mamatay? Ayoko. Kaya check kita Bakit niyo ako checkin ng patay na? Alam mo, Panginoon lang magsasabi or siya ang magdidesisyon ng buhay ko. Pagka sinabi ng Panginoon na mamamatay na ako, wala tayong magagawa dahil nasa Kanya naman ang lahat. Ang desisyon lahat nasa Panginoon. Eh talaga. Alam niyo anak, ang Panginoon lahat na magdidesisyon sa buhay natin. Kaya ang kamatayan, hindi dapat na kinatatakutan. Ang kahirapan sa buhay, binibigay sa taong matatag sa kapit ng Panginoon. Basta kumapit ka lang sa Panginoon kahit na sabihin natin, tayo mahirap, sila mayaman, at nagkukuhan yung nagpapakasasa sa pera. Ang importante anak, hindi pera. Tandaan nyo ha. Ang importante yung nakilala mo ang Panginoon. Tinan mo karamihan sa mga mayayaman. Hindi na makakakilala sa Diyos. Ang inaano nila yung pera. Kaya wag. Hindi naman. Ganon. Ganun yun. Huwag kayo matatakot sa kamatayan. Grabe kayo ha. Tinitignan nyo kung mamamatay na ako. Nagpakuha lang ako. Nagpakuha lang ako ng dugo. Mamamatay na agad. Mga anak ko. Chine-check pala ako kung mamamatay na ako. Kung patay na ako. Grabe ah. Paano pagkasabi niyo? Ano sinabi sa ni ate? I-check daw ako baka patay na. Grabe naman. Grabe naman. Tingnan nga, timpla nyo na ako ng kape. Talaga. Magtimpla muna kayo kape. Grabe kayo ah. Balat mangga mo.